Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no. Nakakasawa na yung politika. Mag-showbiz muna tayo. Sana magustuhan nyo ito. Medyo may advice ako dito. Kay Maris Racal, no. One day ago lang ito eh. Nagkamali ako. Maris Racal, sorry, says to take accountability amid cheating controversy. Pakinggan natin si Maris. Maganda itong babae ito, ha. Kaladni ka, ha. From my heart, lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Today, I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I want to say sorry for everything that I have done. It all started last June of 2024. I was in a very dark place. I was lonely. Magbibigay lang ako tayo reaction dito, ha. Ayoko na nga sana magsalita, pero bandang huli na ako. Lonely daw siya, lonely. I miss lonely, ganun ba yun? Tuloy. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. And I knew that was wrong. Yun ang problema pala rito kay Maris, mga pre. Madaling madala ng emosyon. Mamaya, mag-uusap tayo, ha. I came clean right away. I told my ex everything. And Ay, nadala siya ng emosyon niya. At yun nga, sinabi na niya kay ex-boyfriend niya na si Blanco na hiwalay na tayo. Parang ganun, no? Ganun lang ba kadali? 5 taon yata silang nag-aanuhan itong magkarelasyon ni Rico Blanco, eh. Tuloy. I admitted things to him. And then we broke up. Inadmit niya raw na meron na siyang si Anthony, tuloy. It wasn't easy. It wasn't easy. It was very hard for me too. I announced the breakup. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back a truth. Yun yung totoo. Niwala ko. I wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened. I was working every day for days straight, weeks straight, months straight. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also Sinabi niya na raw kay Anthony na nakipag-break na siya kay Rico Blanco. said the same thing. Oo, nakipag-break na rin daw si Anthony doon sa girlfriend niya. Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. Lonely. And I was so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Ikaw naman yata may kasalanan nung break nyo. Bakit ka magiging vulnerable? Ikaw ang nakipag-break. Diba? Sabi niya, diba? Tinawagan niya si Rico Blanco, nakipag-break na siya. Dahil yun nga, medyo nahuhulog na siya kay Anthony. Diba? Ganun eh, diba mga friend? O tuloy mo, Maris. Aaminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. Kala ko kung ano yung nahulog. Hindi, tuloy. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me.
He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would... Napaka-sweet pala naman talaga niya si Anthony. Kaya kayo mga babae, huwag kayo masyadong naniniwala dyan sa mga very sweet na yan. Naku, tignan yung inaabot niya. Tuloy. He would tell all the people who were close to me that he was single. Oh. So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single. Araw-araw kami nagtatrabaho and Marinig mo yung kalat ni, araw-araw silang nagtatrabaho ha. Ang ibig sabihin nito si Maris Racal pala mga friend. No? Madali palang painlabin to, parang ganun ha. Kasi pagka malambing ka sa kanya o laglag aantag ito, nalalaglag ang kanyang oo. Tuloy mo. Pero bakit mo iniwan si Rico Blanco? Dati love na love mo yun. Tuloy. September came. We went to Italy for our shoot sa teleserye namin na Incognito. And doon nag-start na naging deep yung pagkakilala namin sa isa't isa. Tsaka ako kasi kay Rico Blanco, mga friend, hindi ko papayagan na to eh. Talagang pipilitin ko na magpakasal to. Kasi mas matanda si Rico Blanco rito ng 25 years old. Oo, 21 lang to eh. Si Rico Blanco yata 45 na eh. Hindi niya pa sinamantalang iayaing magpakasal, no? Ayaw naman daw magpakasal nito. Oo. Kaya ako, hindi papayag ah. Matanda na ako, kaya kasal tayo ah, di ba? Tuloy mo. I really fell. Nung pauwi na kami ng Italy, it was my birthday. And we were stuck at the airport. Stuck. The whole day. The whole day na stuck. He would say things to me that are sweet. He would say promises. We would tell promises to each other. And then nung pauwi na ng Italy, I felt so happy that I had to post something on my IG story just to appreciate him during that day. Kung ano pala to, friend, madali siyang painlabin, ganun. No? Pag, mamaya, usap tayo. And then pagka-uwi ko, I think the next 2 days, I saw a post or reposts ni Jam on TikTok. Nakita. Maganda rin yung Jam Villanueva, mga friend, yung boyfriend ni Anthony Jenkins ba to? Maganda rin, oo. At saka 7 years sila ni Jam. Oo. Ganun lang ba kadali tibagin ng mga ganitong klaseng relasyon? 5 taon, 7 taon? Siya sandali lang niya eh. Nung parang naramdaman niya na ito na si Anthony ang gusto niya, tinawagan niya si Rico at nakipag-break na siya. Kala naman niya si Rico, si Anthony, nakipag-break na rin daw doon kay Jam. Dahil yung sinasabi ni Anthony. Oo. Tuloy. Nakita ko lahat yun. Kita mo. And at that time, yung time frame na yun, nasa screenshots din na nangamusta ako. I said, kamusta si Jam? Nangamusta ako kay Jam. It wasn't because dahil alam ko na sila pa. Dahil alam ko na she was going through something and Anthony had to take care of her. But at that time, nagtatrabaho pa rin kami and he would still... Trabaho pa rin. Maganda siya mga friend ha. He'll be the same way to me. I would ask him. God knows I asked him. Nagkabalikan ba kayo? He said no. Do you still love her? He said no. He would say things na ako yung... Sabi niya, natanong daw niya kung nagkabalikan na ba kayo? Hindi. Sabi daw ni Anthony. Mahal mo pa ba siya? Hindi. Sabi niya. Sabi raw ni Anthony, hindi na. Siyempre, kami pa. Matuloy mo. Gusto niya and all. I really asked him so many times. Natural, puro hindi isasagot namin
Mamaya, mag-usap tayo. Tuloy. And then the first wave of passion on TikTok. Masakit yun para sa akin. I asked him, when are you gonna release a statement na wala na kayo? When? Because in the eyes of the public, you are taken, but I know that you're not. And you would be very sweet to me. When are you gonna release a statement? He would tell me he was waiting for the right moment. I didn't want to be pushy. Sweet na sweet daw talaga sa kanya si Anthony. Mario, Joseph, kang bata ka. Sige, tuloy mo. I didn't want to aggravate things, so I waited and kept quiet because it wasn't my story to tell anyway. I kept quiet. October passed. We were working still every day. Everyday sila And then nagtatrabaho. Halloween. It was the very first night we went out na medyo sweet kami sa isa't isa. The next day, Ano yun? Todos los Santos, no? Lumabas daw sila, sweet sila sa isa't isa. Kalat ni. Cham posted on her Instagram story. There were no names mentioned. Oh. There were no names, but people were insinuating that it was Anthony and I. So the waves of bashing came again. I asked him again, Tinanong na when naman. are you gonna release a statement? God knows how many times I begged for a statement. I begged him to fix it. Dapat nakahalata ka na manluloko yung Anthony na yan. Ikaw naman. Siguro, talagang in love na naman to eh. Tuloy. It's because I was so tired of getting bashed. He said, wait, he's waiting for the right moment. I waited. I still kept quiet. I really wanted to speak up. Naghintay na But naman siya. it wasn't my story and I would look really pathetic. Days went by. The press con of Incognito happened. He released a statement. To me, it was too late because at that time, I was slowly distancing myself from him romantically. The infatuation and the attraction died. Ano na siya. Nung nagbigay ng statement yung Anthony, eh, medyo ayaw niya na. Parang gano'n ha. Tuloy. But thank you for the statement. I thought everything was in the clear. I thought everything was gonna be okay. Gonna be okay. Ilang days nung lumipas. Lumabas na, lumipas. The screenshots. Screenshot. When I read it, it was 10 p.m. on a Tuesday night. When I read it, I was gutted. I was shocked. I'm truly embarrassed. Na-embarrass daw siya doon sa screenshot. Dahil nakita ng tao lahat yun without my consent. Hindi ko nakita. Against my will. I read the screenshots over and over and over again. Ang pinaka na-shock ako dun, I read it. It was the perfect narrative. That there was this other woman. That there was this apologetic boyfriend. And the avoidant boyfriend towards the other woman. And the scorned woman. That's the narrative. That's her side of the story. And there's nothing wrong with that. But this is my side. This is my side. And upon reading those screenshots, doon ko napagtagpi-tagpi lahat na kaya pala hindi siya makapag-release ng statement dahil sila pa pala this whole entire time. I didn't. Naloko talaga to. Niloko. Eh pero do sa umpisa niya, parang siya naman ang nanloko yata kay Rico Blanco dahil yun nga, nung naramdaman daw niya na parang nahuhulog din siya kay Anthony, binrake niya na agad si Rico Blanco. Binrake niya na, pinutol niya na.
Oh, tapos yun nga. Tinanong naman niya si Anthony kung ano, wala na rin kami, sabi daw ni Anthony, break na rin kami ng girlfriend ko. O, di ba? O, di, and they live happily ever after. Ever after. They live happily lang pala, hindi ever after. O, tuloy. No, I was in the dark. I was in the dark. I didn't know. I had no idea. God knows. Ilang beses ako nagtanong. Ilang beses ako nanghingi ng statement. Doon ko rin na-realize, bakit ganun yung reactions ni Jam. Now, I get her. I get her pain. I get her wrath. I get her anger. Kaya pala ganun. Oo siyempre nagtiwala si Jam eh. Yung pala niloloko siya ni Anthony. Parang kagaya rin na nangyari sa inyo ni Rico Blanco, di ba? Ikaw ang nakipag-break sa kanya, sabi mo, di ba? O ganun din yun eh. Siyempre nasaktan din si Rico Blanco. Di ba? Tuloy. Because she was clueless about everything. I was clueless about everything. We both believed kung anong mga nasabi sa akin. Maybe iba yung sinabi sa kanya. And I can attest that iba yung sinasabi sa akin. Manloloko talaga yung Anthony Rod. That's my side of the story. I have so many things to say. Tama na. Hindi ka ako makapaniwala. Papahiya pala ako ng ganito sa buhay ko. So to the public, I'm sorry that you got to see that very intimate side of me. Hindi ko nakita. Yung intimate side of you, hindi ko Ganun nakita. talaga ako pag nagbigay ng pagmamahal. It was supposed to be private. It was supposed to be. Parang may kuha yata sila na parang, sila eh. Parang naka-bold, parang ganun yata yun. Hindi ko parang lang tuloy. Parang may nakikita ko eh. Mayroong screenshot na ganun eh. Pakinggan natin siya A private, intimate thing. Private, intimate thing, kalat ni Kay I'm sad. I'm Sad. sad na nakita yun ng tao. Hindi ko nakita. And yes, Yes. I don't want to play the victim here. Nagkamali din talaga ako. Oo. And I want to say sorry to those people I have hurt. I reached out to Jam last November. I did not get a reply. I think that was last. Siyempre, nag-reach out daw siya sa girlfriend ni Anthony. Hindi raw siya sinagot. Ano ka naman sagutin kita? Di ba? Yung Jam mabait yung Jam. Maganda yung Jam, mga friend. Totoo. 7 years sila ni Anthony. Oo. Kaya paano ka maniniwala agad-agad kay Anthony na nag-break sila ni Jam para ikaw na ang mahal ni Anthony? Ganon? Mamaya. As this November. Because I wanted to know what's up. What's up? So, I'm sorry. Okay lang. Most especially, I'm very sorry. I'm truly sorry to those people who supported me for 10 years. Alam nila lahat na ginapang ko yung career ko. Mapunta lang sa kung saan ko gusto. Ikaw kasi. Ginawa ko lahat. Pinaghirapan ko lahat. Sa tulong nila. Nagagawa ko yung mga gusto ko. I don't know where I'm gonna go. Ay, naku, huwag kang nagsasalita ng I don't ganyan. know saan ako papunta. Huwag kang nagsasalita ng ganyan. Pag ganyan ang galaw ng tao, alam mo kung saan ka pupunta. Sa simbahan. Magdasal ka. Ganun. Kausapin mo siya. Ha? Maliliwanagan ka, iha. Tandaan mo yan. Tignan mo si Magdalena. Di ba? Nung papatayin si Magdalena, babatoy siya ng mga dahil siya ay isang prostitute, di ba? Sabi sa kanya ni Lord, your sins are forgiven, sabi. Go and sin no more.
Yan ang dapat. Baka hindi ka nagbabasa ng Biblia, ah. Hindi rin ako masyadong nagbabasa niyan, pero nanonood ako sa ng mga Jesus of Nazareth, eh. O tuloy mo, Iha. Yung dignidad ko, Nako. hindi ko na mahanap. Andyan lang yan. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Ito na mabigat, akalat ni. Whenever I walk, wherever I go out, I feel I'm a woman walking naked. Kalat ni. Kailangan nito mga friend talaga si Lord. Wala kang pupuntahan kundi doon. Baka mamaya kung saan ka pa dumputin. Eh. Tuloy. Hindi ko alam anong gagawin ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that Magsimba ka, Iha. And sin no more. Yun lang ang sasabihin sa'yo ni Jesus. you Tuloy. get to see that. But I can assure you, Yun. tuloy pa rin ako. Yun. Tuloy pa rin ang laban. Yun. Magtatrabaho pa rin ako kahit nahirap. Yun. Yun ang gusto ko marinig. Hindi pa rin namamatay yung apoy sa puso ko. Nagko. Lalim naman nun, Iha. Apoy sa puso mo, di patay ka na kung may apoy. Tuloy mo, sige. I'm still looking for that little girl inside of me. It's hard to look for her now. But someday, Dasal lang ang kailangan mo, Iha. Oo, wala nang iba. Kailangan taimtim na pagdarasal. Ha? Kumausap ka ng pare at sisermonan ka ng pare. O, pare, ang kausapin mo, baka kagaya ni Kibuli ang kausapin mo, yari ka. O, tuloy. I get to find her and I will be able to hold my shadows. What you saw was not a perfect human. I'm far, far. Wala naman perfect na tao. Yan ang masasabi ko sa iyo. Maris Racal. Walang perfectong tao, ha? Kung hindi si Pekto. Tuloy. From being perfect. What you saw was a human being. Tao lang tayo. I'm just a human being. That's it. Yan yung mga friend, no? Ito, share nyo to, baka sakasakaling may mga babae pang kagaya nito na madaling malaglag ang oo. Ha? Ang lalaki, talagang maanong bunganga niya, lalo na kung ganyang kakaganda. O, tsaka yung lalaki naman, si Anthony, puging din puging, guwaping si di ba? Kaya nakita siguro ni Anthony na, yari ito, laglag to. O, di ba? Ganun yun, kaya, dahil kasi mga friend, yan ang problema sa babae kung minsan. Yan ang inaabot. Pero kung minsan din naman, kasi si Maris madaling magka-crush eh. Si Rico Blanco, siya pala talaga, crush niya pala talaga yun mula pa rin pagkabata siya, crush niya si Rico Blanco kasi magaling, musician, doon siya na-attract, yun ang naging naka-attract sa kanya. Blanco at Maris Racal. Pakinggan niyo yung konti lang. Kasi mahaba tayo, magkukulang pa tayo. Tuloy. Tapos ang 5 taon nilang relasyon sa kabila ng kanilang 25-year age gap. Ating balikan kung paano nagsimula ang kanilang love story at ang mga detalye ng kanilang hiwalayan. The Philippine Showbiz List presents paano nagsimula at nagtapos ang relasyon ni Maris Racal at Rico Blanco. Maris on manifesting her relationship with Rico. Noon pa man ay bukas na si Maris sa pagsasabi kung gaano niya hinahangaan si Rico Blanco bilang isang musician. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may nangyari palang manifestation kay Maris kung kaya't nagkakilala at nagkaibigan sila ni Rico. Lahat ni Maris bata pa lang talaga ay idol na niya si Rico. At noong nag-aartista siya, may nagtanong sa kanya kung ano ang type niya sa isang lalaki. Sinagot naman niya ito na parang gusto niya yung Rico Blanco na look at mahilig din sa music. Katunayan, gusto nga raw niya ng younger version ni Rico. Ayon kay Marie, Yun. Gusto niya ng younger version ni Rico. Baka yun ang nakita niya kay ano. Kasi mabait daw tong Rico eh.
Baka yun ang nakita niya kay Anthony, younger version ni Rico. Kasi puging din yung Anthony Jenkins ba yun? Oo, ganun ang istorya nitong si Maris na to. Tapos yun nga, nagkasama sila sa, si Anthony. Nahuhulog na si Maris, kaya tinawagan niya na si Rico na, yun nga, break na tayo. Ganun na yun. Kaya ngayon, tinatanong niya naman si Anthony kung yung relasyon niya, break na rin daw sila. O kaya, okay na. Ang sweat-sweat nga ni Anthony. O, diba? Ganun na nangyari dito kay Maris Racal. Dapat kasi, yung mga babae kasi, diba? Huwag kayong basta-basta nagpapalaglag, nahuhulog. Oo. Huwag kayong may mga sweet-sweet na ganyan. Natural sa mga lalaki yan. Oo, lalo na yung mga may edad na nakakagusto ng bata, talagang sweet kami. Diba? Kami. Kalat na eh. Diba? Ganun lang yun. Maski sino lalaki, pag may gustong magpaibig, siyempre lahat ng bait, lahat ng pangako, lahat ng salita, aabutin ninyo dyan. Oo. Pwede nga ipangako sa inyo yung buwan, ipapangako sa inyo, malaglag lang yung oo eh. O, diba? Pag nalaglag na yung oo, wala na. Kaya pag kakapitan yung mabutit ng hindi nalalaglag, no? Maliban na kung yun nga, kasal na kayo, ganun. Tsaka matuto kayong umano ng hindi yung, eto si Maris wala, siya yung nagkakakras sa lalaki, di ba? O, di ba, mahirap po kasi yung ganyan, sa ugali ng tao, di ba? Pero yung sino ba yun? Yung si Diaz, yung babaeng Diaz, tsaka yung AJ, matagal na ho silang magnobyo pero hindi pa binibigay ni Diaz yung kanya dahil yun daw sa kanya parang kailangan ikasal muna sila nung AI ba yun? Nakalimutan ko yung lalaki, pogi rin yung lalaki, maganda rin yung Diaz, oo, nakalimutan ko yung pangalan nun pero magandang babae maganda. Oo. Pero hindi niya binibigay. Oo lang siya pero hindi nilalaglag yung di ba? Ganun. Kaya dapat ganun. Ito naman si Maris madali yatang mahulog talaga ang nito, oo nito, no? Buti hindi ka di ba? Pero yun nga. Pag ganitong parang kailangan kay Lord na ang lapit mo. Kaya niyan, sabi niya, hindi niya raw alam kung saan siya pupunta, mga ganito. Mukhang depressed. Ang depression talaga, pinari ko siya sabi, di ba? Pag meron kang problema, tumingin ka sa mas may problema sa'yo. Mawawala ang problema mo, di ba? Meron nga dyan, yung si Marical Reyes, di ba? Mas grabe naman ang iskandalo nun. Si Katrina Halili, di ba? Pero naka get over naman sila, di ba? Maganda na ang buhay ngayon ni Marical Reyes dahil tinutuo siya. Nung Richard Pun ba yun? Mayaman din, ikaw Maris ka, maayos-ayos ka. Maging aral na sana sa iya, huwag kang crush ng crush, huwag kang, kaganda-ganda mo, buti kung kamukha ka ni Bakekang, pwede, di ba? Malay mo, merong mga politiko dyan na maraming mga artista na nakapag-asawa ng mga mayor o gobernador, di ba? Di yayaman na nila, di ba? Hindi pa huli ang lahat sa'yo, iha. Mag-collab na tayo, mga friend. So, yung mga comments yung aking kahapon, yung mga sinatong nakampi kay Sara, Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw, 2:15 Karoks, and all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Go, go, go lang, mga BBM supporter. Diba? Michael Edwin, shout out my friend Nandiyan niya sa Ontario, busy siguro siya. Ferdinand Titular, welcome to the club. Ferdinand Titular, makita ng mga traidor na senador. Makita ng mga traidor na senador na ito na
acquit kay Sara kahit kitang-kita talaga ang napakamalaking ebidensya sa nawawalang milyon-milyon pera sa OBP. Ang totoong EDSA Power 3. Dapat talaga yun, ma-impeach na yung mga animal na mga yan eh. Pero maganda yan, Ferdinand, kasi makikita natin kung sakasakaling sasampa nga sa Senado, malalaman natin ang kanilang dahilan kung bakit ayaw nilang ma-impeach si Sara. Di ba? Kung bakit ayaw nila maging mag-guilty si Sara sa akusasyon ng Kamara. Yan, maganda yan. Nakikita natin kung ano sasabihin ni Kimu dyan. Reynaldo de la Puente, shout out. Mga sinatong na walang silbi, bobo, patay tayo dyan. Rodolfo Tubileha, shout out. Romel Fabregas, welcome to the club. Bilyon-bilyon ang trinatrabaho, buwan-buwan na utang. Hindi man lang nakikita saan napupunta. Kaya ano? Yan to. Yung ano ni Sara? Yung kernel, Nolasco, saka si isa, tumanggap ng 125 million. Joji Serrano, welcome to the club. Sinatong Bato, gago ka na dahil sa kakapalan ng pagmumukha mo. PI ka. Joji Serrano, malupit. Kalat ni Baya, shout out Ang kabayo lang ang malakas mag-rally. Patay tayo dyan. Wala na si kabayo, friend. Kalat ni ulit Kasani, good afternoon. Bakbak lang sa Kasani. Kaya mo yan. Huwag na huwag kang umatras. Bombayin mo na. Diba? Leodario Gumban, welcome to the club. Dahil sa pag-iidolo Marcurakot at Duterte, ginulo ang Pilipinas, naging sikat sa mundo ang kawalangyaan. Anong naging benepisyo ng mga nagrarally? Maibalik ba ang perang ninakaw nila? Giginhawa na ba ang buhay ng mga nagrarally? Tinatawanan lang sila ng kanilang iniidolo. Sabi nga ni Digong, stupido, naniniwala sa kanila. Totoo yan, Leodario. No? Leodario ulit, Kung umiiral ang saligang batas, hindi na aabutin ng matagal at sayang ang gastos sa mga investigasyon. Nakasaad na sa saligang batas kung anong dapat gawin at parusa. Totoo yan, yun na. Leodario Gumban ulit. Korte Suprema na ang gumalaw at humawak. Ilabas lahat ng ebidensya at depensa. Kung mga politiko hahawak, lulutuin lang yan. Welcome to the club, Leodario Gumban. Leodario ulit. Alam ni Sara lahat yan. Kaya malakas ang loob, lulutuin ang kaso. Kaya sayang pinapasahod sa mga alagad ng garapata ng Duterte. Dapat kapakanan ng taong bayan at interes. Kapakanan ng taong bayan at interes ang kanilang pananaw, hindi sa kriminal at magnanakaw. Torres, shout out Karox, hinahanap mo yung 32 million, nadaya lang talaga si President Leni Robredo. Wala nga walang mapatunayan, naknampating. Edmundo Cheng, shout out. Walang dapat ikatakot sa INC, iilan lang naman ang mga kasapi nila at kakarampot na samahan na ang puhunan lang naman nila ay matatamis na salita na may kasama pang paiyak-iyak, pangkuno at pang-aakit na puro kapamilyang wala namang laman. Mga kasapi nagpundar ng mga kapilya, pero ang mga titulo na kay Manalo. Ganyan sila kabobo. Pag may eleksyon, bilyon ang kinikita ni Manalo sa mga politiko. Mga uto-uto, wala namang sariling Biblia. Gamit ang Biblia ng Katoliko. Mapanira pa.
Galit si Edmundo Cheng sa iglesia ni Tocris, ha? Leonardo Gumban ulit. Ilan ang kailangan ni Sara? 8 sinatong para mabaliwala lahat ang kaso? Tanong, ilang trilyon o bilyon ang sangkot? At ilang libo ang biktimang pinatay? 8 sinatong sa grupo nila pinapahalagaan pa ang mga walang hiya. Totoo yan, Leonardo Gumban. Edmundo Cheng ulit, oh. Dapat yung mag-amang yan ang hindi dapat patawarin ng mga taong bayan sa pangbababoy at mga pagnanakaw at pagpatay. Dapat pa bang patawarin ang mga PI na yan? INC, isang sindikato ni Manalo. Naniniwala ako sa iyo dyan, friend. Totoo. Edmundo Cheng, oh. Lahat ng mga sinuporta ng INC ay puro mga magnanakaw at killer nang dahil sa lagayan pera-pera lang. Pera-pera lang yan si Manalo. Okay tayo dyan. Nicolas Hilario, dapat yung mga senador na mga salot na yan at matukhang loyalista na yan, mga taong utak bulok. Edmundo Cheng ulit, oh. Ang buhay ng INC ay nasa mga OA na ministro ni Manalo para makaakit ng mga bobo at utu-utong mga miyembro ng INC. Pero halos wala pang sa kalahati ang mga sumusunod na yan sa INC. Nagising na rin. Oh, dapat naman. Shirley Jaisel, shout out, ha. Sabi ni Atty. Enzo, mga bobo yung mga senador na nagsasabing wala daw silang interes sa impeach ni BP. May karma din yung mga yan. Hindi man sila ang maparusahan. Ang mga anak nila ay mapunta. Sa mga anak nila mapunta ang karma nila. Mga salot na senador yan. Nagpapahirap lalo sa bansang Pilipinas. Mga trapong politiko. Nakaw ng pera ng taong bayan. Bahala na, Karoks. Basta nakikita lahat yan ni God. Ang lahat ng yan ay may katapusan. Keep safe. Always, Karoks. God bless. God bless, Shirley Jaser. Estrelita Hero, shout out, ha. Good afternoon po, Sir Roque, watching from Japan. Mabuhay po. Mabuhay, Estrelita Heroes. Ha? David Alin Mendoza, shout out, ha. Good afternoon po, Karoks. No comment po ako sa rally ng mga loyalista. Parang naaalala ko yung chant ng mga loyalista noong 1986, snap election na Marcos pa rin. Sa mga loyalista ngayon ng mga Marcos, inyo na si BBM na walang silbi. Puro trabaho daw po, puro pasarap kamo. Mainit ang ulo ni David Alin Mendoza. Shout out, friend Amy Bingson. Friend Shelby Sapeda, shout out, ha. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Dolor Garcia, shout out, ha. Boyong Kong Balong, shout out. Brother El Asistio. Mamaya, usap tayo. Estrelita Heroes ulit, oh. Grabe kapal ng mukha mo, Sara Pusit. Sara Pusit ka. Kawawa ang ating bansa kung sakaling ikaw ang magiging pangulo ng bansa. Malamang panay paghihiganti ang gagawin ninyo at malamang, gaya na sinabi mo, sa iyo na yan permanente at di ka na bababa kamo. Diyos ko, maawa po kayo. Gabayan niyo po ang aming bansa. Ilayo niyo po sa pamilyang Dutertes at mga allies nila. Totoo yan. Hoy, magulong-magulo sa West Philippines na, ha? Oo. May warship na pumasok na sa ating putaragis yan. Mukhang sana wag naman, Lord. Warship ng China, pinasok na sa exclusive economic zone natin. Oo. Puro politika, puro diplomatic protest lang ang ganti natin. Wala nang iba, eh. Wala naman kasi dapat talaga, tayo lang ginaganyan ng China, eh. Puta na. Estrelita Heroes ulit, oh. Mga kababayan, vote wisely, sabi niya. Simon George, shout out. Kailangan mano-mano ang bilangan ng boto, hindi na computer. Dapat lang, wala, eh. Chupista Bunao, shout out. Magandang gabi po, kuya, at sa mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Kuya, yan ang tunay na rally
ang mga nagrally loyalista ng Marcos at mga kakamping nagsanib puwersa ang pink at pula. Oo, ganun ba yun? Pwede, nandun sila Atty. Enzo Recto di ba? Shout out Jane Labayna, my friend. Apolinar Tolentino, shout out. Kung hindi din lang matutuloy ang impeachment, mabuti pa, isabatas na ng Kongreso na legal na ang Ano? Pambira ka naman, Apolinar Tolentino ka. No? Kung di lang matutuloy ang impeachment, mabuti pa, isabatas na ng Kongreso na legal na ang pagnanakaw ng pera sa gobyerno para magkahayop-hayop na ang Pilipinas at baka ang end result ay civil war na. Nagtatanong lang, Karos. Good evening. Aray ko sa'yo, Apolinar. Ewan ko. Rodelio Alpilor, shout out. Tama ka po, Sir Rox. Ala na. Sir, talagang tatapusin nila mga Duterte ring sa politika. Sukdulan kasamaan nila sa taong bayan. Ginagawa tayong gatasan sa pang sarili nila. Lord, kayo na po manguna sa nangyayari sa inang bayan. Para sa akin, talagang tatanggalin nila yan. Kita ng taong bayan ang kagarapalan nila. Salamat, Sir Rox, at ingat tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Rodelia ulit, Mga re-elect ang mga yan, sir. Kaya tagilid talaga si Sara Kim. Federico Mandaco, Karox, dapat ayusin ni Marcos ang issue na ito, lalo na yung INC para di na lumala. Wala yung dami na yan ng loyalista at INC kapag nakialam na din ang simbahang Katoliko. Google talaga yan. Nakikiramdam lang ang simbahan sa gagawin ng INC. Sana wag nang humantong sa ganong sitwasyon. Ay, sana huwag gumabot doon, puta. Walang iya talaga, Federico Mandak, shout out. Ang mga Duterte, wala talaga sa bokabularyo nila ang pag-amin sa pagpapakumbaba. Sa halip, hindi raw sila magpapatawad sa mga kumalaban sa kanila. Kaya nanalo yan, luluhod sa kanila ang mga Pilipino na akala mo sila ang may-ari ng Pinas. Yan ang hindi nakikita ng mga naniniwala sa tapang kuno ni Sara. Yan tapang na yan ay gagamitin sa atin, mga mamamayan. Kaya, importante ma-impeach yan para hindi na yan makatakbo kahit saang sangay ng gobyerno. Totoo yung Federico. Ang problema nga, mahigit 8 pa yata yung nabibilang ni Atty. Enzo na sa Senado. Puta. Sandra Daisy, shout out. Pagdating sa eleksyong yan, dalawang dynasty Marcos Duterte ay posible na mananalo sa eleksyon dahil sa makina. Tayong matitino na Pilipino, solid should have our own fight, manual counting. Wala nga, Cassandra, ayaw sa manual, mas madali sa makina Isang pindot lang, 20 million agad ang boto sa loob ng isang oras o isang oras. Cassandra Daisy ulit, Dangerous ang iniisip ng ibang oposisyon na mag-aaway ang dalawang dynasties na ito. Biggest mistake dahil mas tuso pa sa inyo itong mga kadiliman. Oo yan. Alan Royales, welcome to the club. Cassandra Daisy ulit, Mga oposisyon should have their own fight. Huwag mga gantay ng mag-away ang Marcos Duterte. Maraming Pilipino ang gutom. Sila mismo ang hindi na makakatiis. Dapat Erlinda Aquino, shout out Tama ka, kuya. Dapat ang sigaw ng mga PBBM supporter, Sara resign. Diba? Wala, hindi kapal na mukha nun. Ramon Valencia, shout out Bossing, itong si General Stone, parang hindi alam ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi siguro ito nanonood ng balita at sa Quadcom. Nga. Ted, shout out Ted. Kumpara sa mga DDS na binabangaw pa at nakalubog pa sa tubugan ng baboy, wala talagang pamana sa loyalista ni BBM. Walang panama sa loyalista ni BBM na nagkakaisa at may disiplina. Mga DDS naman, mahilig sa red tag, mabaho ang bunganga, mga bastos, walang ugali
at mamamatay tao ang amo. Oy, nakakasuhan na si Torion. Si Torion, si Banat Boy. Banat Boy pala. May pa isa, si Celes. Saka itong yung apat na may sapak. May babae. Mutang ko. Ha? Lydia Sapra, welcome to the club. Kaya ang ibotot natin, yung maasahan, si PBBM. Oh, PBBM si Lydia Sapra. Ha? Ted, sabi ni Ted kung ang mga senador ay nag-iisip at may pakundangan sa bayan, hindi nila ipapasubo ang kanilang propesyon sa pagkasenador at kanilang karangalan. Ngunit kung ang mga senador na ito ay hindi para sa bayan, pihado, panig sila kay Sara at ibabasura ang impeachment. Totoo. Katunayan, ipinagbili na nila ang kanilang kaluluwa sa mga Duterte. Sama-sama na kayo sa impyerno, mga mapupulang mata, merong buntot at sungay. Johnny Be Good, shout out Gandang gabi, Karoke. Yan din ang tingin ko, na wala ring mangyayari sa impeachment pagdating sa Senado. Mautak masyado si Digong. Nilagay niya halos lahat sa pwesto ang nasa Senado. Ngayon, nakinabang sa kanya. Sa dami kasi ng ninakaw niya sa gobyerno, halos lahat ng batas sa gobyerno ay nabili niya, tulad ng Ombudsman, Supreme Court, mga kapulisan, sundalo, COMELEC, Senado, etc. Sa tingin ko nga, kaya naging presidente si BBM ay dahil din sa makinarya ni Digong. Kaya hindi niya rin ito basta-basta nagagalaw. Diba? Pwede. Pinoy C. Salt Bay, shout out. Papatay na yan sa Senado, pero pag dumating sa ICC, wala nang ligtas yan. Sana nga Pinoy C. Salt Bay, ha? Ted, sabi ni Ted, sa pagkakaalam ko, Karoke, kung gagawa man ng rally ang INC, ito ay para protektahan nila ang kanilang paniniwala. Ngunit ngayon ay pinoprotektahan nila ay si Sarang maraming sungay. Kahit yung ibang ministro ay sinasabing iba na ang iglesia ngayon. Kung naaalala nyo nung nagkaroon ng kaguluhan mismo sa loob ng iglesia ni Cristo tanda ka yan, 2015, di ako makapaniwala, Karoke, na ang ina ni Edmundo Manalo at kanyang kapatid ay ikinulong sa compound ng kanilang palasyo. Kung hindi ako nagkamali, ang dahilan, nagreklamo ang nanay ni Eduardo tungkol sa korupsyon sa iglesia. May pinakulong pa itong dalawang ministro at ministrong nakatakas dahil gustong patayin. Nasa Canada yun, nakakuha na asylum. Alam mo, di ko alam Ang isa ay tumakas at nasa Canada ngayon. Dahil gusto ring patayin. Yung kanyang ina na lang, gagawin ba natin ang tulad ng ginawa ni Executive Minister Kuno na si Eduardo Manalo? Siguro siya lang ang makakagawa niyan. Palagay ko dahil anak siya ng tatay niyang di tao ang nanay. Di tao ang nanay. Tayo exempted dyan. I-google ninyo ang International Turmoil in 2015, Iglesia ni Cristo, kung gusto nyo malaman. Alam ko, nasubaybayan ko yan, friend. Oo. Sa AJ, shout out, Karoks. Kung gusto ng mga re-electionist na sinatong, na manalo sa halalan, ay bumoto ng impeachment kay Sara. Di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Siguro panahon na dapat masipa na yung mga Duterte dito sa ating bansa bilang politiko. Sobra na ang pamluloko nila sa ating mga Pinoy. Sa harap-harapang ninanakawan na tayo ng mga yan. At kita nyo naman yung matandang digong na yan, na sa dami ng pinapatay niya sa war on drugs. Ano pa ba ang dapat gawin ng mga Pinoy dito? Lalo na itong mga senador ngayon, natuta ng mga Duterte. At nasa kanilang mga kamay pala ang magiging sentensya ng impeachment na ito. Kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Tagal na. Elizabeth ulit, Ito namang si Bato. Wow, ang kapal ng mukha nito. Harap-harapan kaya naging senador para sa mga Duterte. Kapal ng adobing mukha nito. Nakakahiya sa buong mundo. At bakit naging senador pa ito? Pati itong si Robin na ubod ng bobo.
Pinoy si Salt Bay ulit, oh. Dapat manawagan ang mga oposisyon at kakamping na kung sino man ang senador na bumoto ay huwag ma-impeach si Kurap at walang sumural Sara Duterte ay dapat hindi na iboboto sa mga darating na eleksyon. Ang senador na ito ang hindi para sa kinabukasan ng mga tao, sila para sa Kurap na leadership. Evil protect evil. Yan ang totoo. They don't believe in Jesus. They worship the evil people. Totoo yan, Pinoy si Salt Bay, Aaron Cross, shout out. Sinatong Entongres. Orlando Ramos, shout out. Panalo si Sara sa Senado kasi maraming bobo. Bobo ba ka mo o mukhang pera? Orlando Ramos ulit, oh. Hanapin muna ang mga senador na bobo, si Piatos. Hanapin muna ng mga senador na bobo si Piatos bago sila pumabor kay Sara. Wala na yun. Orlando ulit, oh. Sa eleksyon na lang tayo babawi. Huwag iboto ang mga maka-Duterte. Di ba? Wizkid, shout out. Smartmatic yung 32 million. Sabi ni Wizkid. Librado Ludovico ulit, oh. Hoy, mga sinatong, nabuhaya, hindi angkop sa inyo magsuot ng toga. Mahiya kayo sa inyong mga muka kung meron kayong mga sinatong kayo ng bayan at hindi mga dutae, mga lecheng hinduropot, idlatan nawa kayo ng mga buitre. Darating din ang karma ninyo. Totoo yan, librado. Bernadette Aligarbes, welcome to the club. Ay, tagal na pala ito. PBBM pa rin, forever. Bernadette ulit, oh. Tama ka, sir. Loyal tayo kay BBM kahit lalaitin pa yan. Lalaitin pa yan si BBM. Di yan magalit. Ngunit si Digong is the opposite. Hindi ako BBM, Bernadette. Lenny Robredo ako, pero kung diyan na muna tayo kay BBM, di ba? Tsaka na natin yan. Importante, mapalayas itong mga hayop na ito, sa totoo lang. Mga, sabi nga ni si Krat Llamas, mga halimaw. Mission accomplished, mga boss. Tingnan ko kung makakasundot ako ng isang vlog mamaya. At papalo upan ko yung vlog ko kahapon dito sa hipag kong may sayad sa ulo, no? Titignan ko lang. Sandali lang naman ho yun, mga friend. Susundutin ko lang na isa para pag napanood niya, baka sakaling mahimasmasan ng gago, Ito, no? God bless po, God bless, no? Anong masasabi niyo kay Maris? Balik tayo. Showbiz na naman, no, mga friend, no? Kabi-kabila ho, lahat kinontent si Maris Racal, yun lang masasabi ko rito kay Maris Racal, mga friend. Huwag kang masyadong nahuhulog agad ang At saka sa sitwasyon mo ngayon, kay Lord ang kapit. Wala nang iba. Magandang hapon po, mga boss. God bless. Gabi na pala.